Kumusta na pala si Mikey Williams ngayon? At nalaman po ng aming source na hanggang ngayon free agent pa rin pala siya at hindi totoo na may kumuha sa kanya na isang team mula sa B-League. Tara, ating kamustahin si Mikey Williams at kung ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon. At PBA sasabak ulit sa isa na namang tournament na ginawa ng FIBA na kung saan maglalaban-laban lahat ng kampiyon sa bawat liga sa Asia. Ang pinagkaiba lang nito sa EASL, pwede silang mamili ng players mula sa iba't ibang kupunan bilang representative. Sana naman maging handa ang PBA nito kasi balita ko mabibigat daw ang selection ng mga bansang makakaharap natin. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kamakailan lang si Mikey Williams ay nakita na naman na nag-e-ensayo sa isang gym. Base sa kanyang katawan, mukhang nasa kondisyon nga ito, handa nang sumabak anytime. Pero bakit nga kaya hanggang ngayon free agent pa rin siya? Bakit walang kumukuha sa kanya? Hindi kaya si Mikey may hinihintay lang na go signal para makabalik na siya sa PBA? Hindi pa ako masyadong firm sa report na yan dahil hindi pa naman nila sinasagot ang tanong namin. Balikan nga natin konti ang background ni Mikey at kung paano siya nadiskubre. Si Mikey ay tubong Phil-American na lumaki sa Los Angeles, California. Nag-high school sa Woodland Hills, California at nagkolehiyo sa San Francisco at Cal State Fullerton. Pagkatapos niya mag-aral, kinukuha siya ng iba't ibang liga sa Europa gaya ng Sioux Falls Skyforce, Canton Charge at sa ABL naman na Saigon Heat. Kinukuha din siya sa Mighty Sports at lately nagkaroon ng napakagandang remarks dahil sa galing na kanyang performance every time. Ang pinaka napansin ko talaga kay Mikey, napaka-consistent niya. Once na makakuha niya ang rhythm at mapag-aralan niyang buong kultura ng isang basketball system, sunod-sunod na yan. May isang agent ang nakapansin ang abilidad niya at plano ngang dalhin siya sa PBA. Para mapagandaan, pinasok muna siya sa MPBL at kinuha ng Jensen Warriors. Taong 2020, naging first rounder siya 4th overall at napuntang TNT. Noong una, parang nanibago si Mikey sa system ni Coach Chot. Halos umabot pa ng 2 hanggang 3 games bago lumabas yung totoong abilities. Pero kalaunan, halos si Mikey na nga nagdadala ng buong opensa nila at nagkampiyon ang TNT. Si Mikey pa ang finals MVP. Dinala niya ang TNT up to 2 championships, yung isa kasama si RSJ. Ang TNT nga noon, halos may 2 imports. Ilang buwan na lumipas, si Mikey ay nagloko. Base sa mga reports nilang spin writers, si Mikey daw ay humihingi ng napakalaking sahod sa kanila. Bali ito yung unang issue. Pangalawa, tinerminate ng TNT ang kontrata niya dahil ayaw na palang bumalik ni Mikey sa kanila. Dahil pa rin umano, ayaw ibigay ng TNT ang kanyang desired amount. At hanggang ngayon, wala pa ring Mikey ang TNT. At ang team na to ay nangangapa pa rin na makausad habang wala pa siya. Teka, kumusta na nga ba si Mikey Williams ngayon at ano na nga bang ginagawa niya? Kamakailan lang si Mikey ay nakita nag-e-ensayo ng todo sa isang gym suot ang TNT jersey. At sumunod na buwan si Mikey ay nag-e-ensayo pa rin at mas lumaki pa nga raw ang katawan niya ngayon kumpara nung siya ay nasa PBA pa. As per sources, plano ni Mikey bumalik pero ayaw niya sa TNT. Gusto niya na magawan sana ng paraan para makapunta na siya ng SMB or sa kahit saang team sa SMC. Kaso, hirap si Mikey ngayon dahil ang rights niya ay nasa TNT pa rin kahit terminated ng kontrata niya. Habang wala pang paraan, siya ay nagpapahinga at nagpapakondisyon lang muna sa US ngayon at pumapasok sa iba't ibang training camps doon. Tara, next update. Nag-rebrand po ang FIBA ng kanilang club tournament at ang pinakabago Basketball Champions League Asia at ngayong taon po ito gaganapin. Bali ang tournament na to parang Asia Champions Cup ang tawag noon pero may konti lang silang iniba. Para din siyang ESL, ang kaibahan lang, magkakaroon ng selection ng bawat teams depende sa kung sino ang gusto nilang kunin. Pero sa ngayon mga quiz, hindi pa naman kinumpirma ng FIBA kung lalahok ba tayo ngayong taon at sa bagong tournament na yan, hindi pa rin klaro kay Kume kung ayos ba sa kanila na mag-adjust ulit ng schedule sa PBA para sa tournament na to. Ngayon ito ang problema. Nakikita ko na parang medyo hindi interesado ang PBA. Hindi ko alam kung bakit pero siguro parang naisip nila na makakadagdag lang sa schedules ng Philippine Cup kaya matagal pa tuloy itong matapos. Sa dami ba naman na nagsilabasan na tournaments ngayon? Sabi ng ilang PBA fans, mas paghandaan ito dapat ng PBA dahil mas magaling daw ang selection process ng ibang bansa kaysa sa atin at mukhang mahihirapan daw tayo sa kanila. Lalaw kaya ang PBA sa nasabing tournament?